Bukod sa pagkawala ni Bolbol, may isa pa ring rason si Coach Chot Reyes bakit sila tinalo ng Meralco Ball sa Game 2 ng kanilang bakbakan. Sinisilip naman ni Coach Yengyao ang ipinamalas na performance ni Justin Brownlee at Arya Barrientos na ayon sa kanya ay gagawa nila ng paraan. At ang ating mga kababayan, muling nanawagan kay Coach Team na ipasok ang ibang bench players para hindi kapusin ang starters hanggang dulo ng laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinalutang ni Coach Chot Reyes ang dalawang mabibigat na rason bakit sila tinalo ng Meralco sa Game 2 ng semifinal series. Base sa kanyang pahayag, una ang pagkawala ni Jason Castro at Henry Galinato. Pangalawa ang pagkawala rin ni Bolbol sa eksena bunga ng injury. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sana may balik namin si Jason Castro sa linggo pero game-to-game decision pa rin yun. Pagkatapos ng Game 1, hindi na rin nakapag-practice si Henry Galinato kahapon. Pinili ng team doctor namin na manatili muna siya sa bahay kasi nga baka makahawa pa siya. Sa tingin ko maganda naman ang nilaro namin pero wala si Bolbol wala si Castro, wala rin si Galinato. Kaya sobrang hirap talaga. Sobrang proud ako sa effort ng mga players. Kinapos lang talaga. Hindi lang import ang nawala sa amin. Dagdag pa yung dalawang key players. So malaking bagay yung sinasabi ni Coach Chot Reyes dito tungkol sa sitwasyon ng TNT sa ngayon. Ramdam mo talaga na halos sabay-sabay silang tinamaan ng malas doon. Nawala si Bolbol, may injury concerns pa kila Jason Castro at Galinato. Kaya understandable talaga or maiintindihan mo kung bakit hirap na hirap silang makipagsabayan sa Meralco Balls nung Game 2. Ngayon, interesting talaga yung pagpasok ni Malik Diop bilang pansamantalang kapalit ni Bolbol, di ba? Hindi birong palitan ng isang 7'3" na NBA caliber talent pero may mga bagay si Diop na pwedeng makatulong agad sa TNT. Una, 6'11" siya. Mahaba rin yung galamay niya. Athletic at sanay sa physical na basketball dahil galing siyang UAAP kung saan tinanghal siyang MVP. Pero maging totoo tayo mga playoffs, ibang klase pa rin si Bolbol. Hindi lang scorer si Bolbol Kaya niyang gumawa ng sariling tira, magdala ng bola, mag-block ng shots, at mag-attract ng double team na nagbibigay ng open shots sa locals. Sa Game 1 laban sa Meralco Balls, halos triple-double na nga nilaro niya, di ba? 37 points, 11 rebounds, 8 assists, at 6 na blocks. Hindi pa kayang tapatan ni Malik Diop yon yung ganong klaseng offensive impact. Mas realistic na asahan kay Diop yung hustle, depensa, rim protection, rebounding at pagiging magandang roller sa pick and roll. Sa madaling salita mga playoffs, mas magiging system player siya kaysa superstar import. At sa tingin ko, yun mismo ang kailangan ngayon ng TNT tropang 5G. Isang big man na willing gumawa ng dirty work at bumagay sa sistema ni Coach Chot Reyes. Bagay si Diop sa dribble drive dahil mabilis tumakbo, malakas sa pick and roll, at may energy sa depensa. Pero malaking test kagad dito para sa kanya laban kay Marvin Jones na sanay sa physical na laro dito sa PBA. Hindi pa rin final kung siya na talaga yung magiging import hanggang dulo ng semis etong si Diop, di ba? Kasi nga nakaantabay pa rin si Darius Days habang lumalabo naman ang sitwasyon dito kay Marquis Chris. Kaya malaking pressure ngayon sa locals ni na R.R. Pugoy, Calvin Optana at Jordan Heading na mas mag-step up sila dahil hindi na nila pwedeng iasa lahat sa import. Sa Game 2 ng bakbakan ng Ginebra at Rain or Shine, matinding kumamada si RJ Barrientos at Justin Brownlee hanggang sa dulo ng laban. Kaya nang makapanayam ng media, inamin ni Coach Yengyao na gagawa sila ng solusyon para mapigilan ang pananalasa ng dalawa. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Yeng sa report na Ruben Terrado sa Spin. Hahanap tayo ng solusyon para sa kanila. Marami silang nakuhang oportunidad Hindi lang para sa sarili nila. Kasi nagko-compensate ka talaga kapag dinidepensahan mo sila. Na-open yung ibang teammates nila. Isosolve natin yan. Sobrang galing kasi nung dalawa. Medyo na late yung effort namin. Fourth quarter na nung dumating yung energy namin. Yung effort ng mga bata. Okay din yung point ni Coach Yengyao dahil aminado siya na malaking problema talaga ngayon ng Rain or Shine or malaking problema ng Rain or Shine yung tandem nila Justin Brownlee at RJ Barrientos. Hindi lang kasi basta scorer yung dalawa, di ba? Kapag nag-collapse ang depensa sa kanila, automatic na bubuksan yung ibang shooters at cutters ng Barangay Ginebra. Kaya tama yung sinabi ni Coach Yeng na hindi lang production nila ang kailangan pigilan, kung hindi pati yung paggawa nila ng opportunities para sa teammates nila. At kitang-kita naman talaga sa numbers kung gaano sila kainit sa serye. Si Brownlee halos kumpleto yung ambag. 31.5 points, 10 rebounds, 6.5 assists. Kasama pang steals at blocks. Samantalang si Barrientos naman, parang naging perfect secondary weapon ng Barangay Ginebra na merong 23 points habang sobrang deadly sa tres. Kapag ganito kainit yung dalawang primary creators ng Barangay Ginebra, sobrang hirap depensahan dahil hindi mo alam kung sino ang uunahin mong pigilan dyan.
Pero maganda rin yung sinabi ni Coach Yeng tungkol sa late energy ng rain or shine. Parang aminado siya na nahuli silang sumabay sa urgency ng Barangay Ginebra. Nung fourth quarter lang daw dumating yung tunay na energy at effort ng mga bata niya ng rain or shine. At delikado yun laban sa veteran team katulad ng Barangay Ginebra dahil kapag binigyan mo ng kumpiyansa sila Brownlee at RJ ng maaga pa lang, mas lalo silang lumalakas habang tumatagal yung laro. So sa tingin ko, Game 3 magiging sobrang importante sa adjustment battle. Posibleng mas aggressive na ang depensa ng rain or shine kila Brownlee at Abarientos. Baka mas maraming traps yan, physical na bantayan. Pero risky din yun dahil kapag sobra kang nag-focus sa dalawa, kay Barrientos at kay Brownlee, mas mabubuksan naman sina Scottie Thompson, Stephen Holt at Troy Rosario. Kaya sobrang hirap talaga ng problemang sinusubukan solusyonan ngayon ni Coach Yeng Guiao. Habang planong pigilan ni Coach Yeng ang tandem ng Ginebra na si Brownlee at Barrientos, mariin namang nananawagan ng ilan nating mga kababayan. Panawagan na sana'y maipasok ni Coach Team ang bench players ng Barangay Ginebra bilang suporta sa mga players na pagod hanggang dulo. Narito ang kanilang panawagan. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Ayaw makinig ni Coach Tim Con sa mga comment, dapat talaga gamitin lahat ng players niya. Sa first 5, dapat kasama yung ibang bench player kahit 10 to 15 minutes. Malaking tulong na yun sa mga main man ng Jeans, kaso wala eh. Tingnan mo si Coach Yeng, halos lahat ginagamit ang players niya. Si Raymond Aguilar ayaw paglaruin. May point din naman yung fans na nagsasabi na dapat gamitin ni Coach Tim yung buong roster ng Barangay Ginebra. Lalo na ngayon aminado mismo si Coach Tim na overplaying na talaga sila Justin at si Abarientos, si Scottie Thompson, si Troy Rosario laban sa rain or shine, di ba? Kitang-kita rin kasi sa Game 2 na kahit nanalo yung Barangay Ginebra, muntik pa nilang mabitawan ng malaking lamang dahil ramdam na yung pagod sa dulo ng laro. Samantalang si Coach Yeng, halos wave after wave ang sistema niya. Halos lahat ng players niya ginagamit kaya tuloy-tuloy ang energy at pressure ng rain or shine. Kaya maraming fans talaga yung nagtatanong kung bakit hindi mas mabigyan ng pagkakataon yung ibang players ng Barangay Ginebra tulad ni Raymond Aguilar para kahit paano makapagbigay ng quality minutes at pampahinga sa core players. Pero kilala rin kasi si Coach Tim pagdating sa playoffs maikli lang talaga ang rotation niya at mas gusto niyang nakasalalay sa veterans at trusted players yung laro. Ang problema lang mga ka-playoffs, habang humahaba kasi yung serye, mas nagiging advantage ng rain or shine yung mabilis nilang pace at mas malalim na rotation. Kaya magiging malaking adjustment ngayon para sa Ginebra kung paano nila mababalanse ang tiwala sa starters habang iniingatan din ang energy nila hanggang dulo ng semis. So guys, maraming salamat.